At second day natin sa event dito sa Baguio at dito nga kumain tayo. Bali dadalo nga tayo sa isang training kung saan ito ay ang Mullion Facade. Sobrang interesting ng topic na itong video na to guys. So makinig kayo and please tapusin nyo yung video lalo na kung kayo ay nasa engineering, architecture, real estate developer, aluminum glass fabricator, nagnenegosyo at gustong magnegosyo. Bali itong topic na to ay tumatalakay sa Mullion Facade na ang ibig sabihin ay isang malaking negosyo. Hindi, actually, bali ito yung parang pinaka-modern na design na ginagamit sa wall ng building na nagko-consist sa aluminum and glass. So, bali dito is pinakita yung mga gagamit at yung mga profile na tinatawag nila. So, bali ang nagsasalita nga pala ay ang may-ari na si Sir Chris ng Alumpreneur Institute. Bali si Sir Chris is nakilala lang namin sa event doon sa Baguio sa meet up ng KMG. Sobrang interesting yung topic kasi si Sir Chris is yung business niya is minana niya pa sa kanyang mga magulang na nag-exist na ng 35 years. Bali, based sa kanya, siya yung second generation na kung saan siya na ang nagpatuloy ng negosyo ng kanyang mga magulang. So, bali, ang lupit lang at napaka-humble ni Sir Chris kasi sa mga base sa kwento niya and sa mga dadal-dala niyang mga document at mga pinakitang proof, hindi mo sukat akalain na ginagawa niya pa rin tong mga to, yung mga bagay na mostly mga CEO nandun na lang sa office at inahayaan yung team na trumabaho. Siya physically nandito sa site para mag-train, i-explain yung industry na to. Well, magkwento nga lang ako about sa mga unting nasilayan ko about sa negosyong infrastructure. Sobrang solid kasi kapag nakakuha ka ng project sa private man o sa government, masasabi kong ibang usapan kapag real estate. Talagang may bultong pera dahil rin siguro sa pag-attend ko sa mga events na di-discuss yung mga gantong bagay. Yung mga gusali, kung paano papagandahin ng isang bayan, kung ano yung plano, pinapakita. At etong Mullion Facade, yung isa sa mga nakikita ko sa design. Kasi mostly ng mga modern building ay meron na gantong concept lalo na sa ibang bansa. Dito rin naman sa Pilipinas marami, kaso nasa mga malalaking syudad katulad sa Manila at iba-ibang city pa. Yun lang, hindi katulad dito sa probinsya na onti o bihira pa yung gantong concept. Bali, ang Alumpreneur Institute ay layunin nito magturo tungkol sa gantong uri ng trabaho o negosyo. At based kay Sir Chris, sila pa lang ang pinakaunang o kauna-unahang school na meron sa buong Southeast Asia. Bali, Alumpreneur ang may hawak dito sa bansang Pilipinas, which is ang company ni Sir Chris na nag-exist na nga ng 35 years. At habang ginagawa nga itong training dito, simultaneous yung training na nagaganap. Meron sa main office nila at nagkakandak din ng webinar si Sir Chris. At sa iba-ibang lahi yun, hindi lang mga Pilipino. And ako nga bilang isang negosyante, naging interesado ako sa opportunity na to since ako'y nasa food business. Naging interested ako kasi may mga nakikita akong concept na kailangan ng glass and aluminum sa mga establishment na tulad ng yung mga Mang Inasal, Jollibee, yung mga nasa mall na food cart na may consist of aluminum and glass yung kanilang kiosk or concept store. So bali, I think related pa rin naman siya sa industry na kung saan nandun ako. At hindi lang yun, naging opportunity rin to sa kapatid ko na makita yung gantong konsepto ng trabaho o negosyo. Yan yung kapatid ko, yung naka-jacket ng brown. Isa siyang mechanic and gusto ko ipakita sa kanya o maranasan yung umalis din sa kanyang comfort zone o itry yung ibang uri ng trabaho o negosyo. Although siya ay nagtatrabaho, gusto ko lang bilang kuya na malaman niya rin kahit papano na may industry ganito. Well, actually, dalawa pala kami na yun nga, nag-usap kami na puntahan namin kasi sayang opportunity na mag-gain namin since nakita namin yung kwento ni Sir Chris na sobrang lupit kasi yung business model niya is nasa level 2 na. Usapang level 2 ng negosyo. Ito ay isang negosyo na kung saan nasa pag-expand na yung business mo. Naka-align yung business ni Sir Chris sa manpower and distribution.
manpower in a sense na since institute nga yung tinatayo niya. Bali, Mullion Facade Engineering ang tawag dito, na hindi ako nagkakamali, yun yung tanda ko. Paano naging manpower, Kuya Francis? So, bali yung company ni Sir Chris is nag-train ng mga tao na pwedeng maibato sa ibang bansa. Bali, ang vision kasi ni Sir Chris at mission niya is maging global itong business niya. Dahil maliban dito sa ating lokal o dito sa bansang Pilipinas, meron ng kapartner si Sir Chris na 5 country and going 70 countries yung susuplayan nila na tinatawag nilang glazer. And of course, yung produktong aluminum and glass, ang sabi nga ni Sir Chris sa kanyang kumpanya, maging number 1 tayo sa pag-produce ng gantong produkto. At maliban pa doon is nakagawa na nga si Sir Chris ng kanyang patunay dahil nakapag-create siya based sa kanyang computation is meron na siya payaman na 891 na tao. Yung mga tao na yun is nagnenegosyo. So, sobrang laking impact nun sa ating economy. Bakit? Nakapag-create siya ng maraming trabaho. Since ang mga kausap niya yun ay mga negosyante yung mga yun, malamang maraming mga empleyado na under sa 891 na tao na yun. Siyempre, ang negosyo is nagko-consist yan ng negosyante at siyempre mga empleyado. Itong training na to is kinandak para sa mga interesadong gawin yung trabaho at siyempre gawin ring negosyo. Sabi nga niya, yung mga negosyante hindi mo naman mapapagkabit ng mga salamin yan kasi nga nagnenegosyo sila. So basically, nagtitrain siya ng mga future fabricator na kung saan mag-cater sa needs ng isang nagnenegosyo. Since may libro yung Mullion Facade Engineering at dahil galing sa kanya yung training, iisa lang yung magiging standard and procedure ng trabaho. Masaya ako na nakasama sa gantong event. Bakit? Kasi dito ko na naman nasubukan yung katigasan ko ng ulo. Sabi magsuot ng protective gear, pero hindi ako nagsuot. Ayun, muntikan ng madali, makalos yung mata ko. Buti na lang mabilis yung reflex ng mata ko, ng pilik mata pala. And yan nga, napakahalaga talaga ng PPE o Personal Protective Equipment. And balik nga tayo dito sa usapan. Bali, kapag tatanong ako sa lahat ng mga nakakasalamuha kong negosyante, tinatanong ko kung ano yung dahilan bakit nila ginagawa yung negosyo. And dito ako na pamangha at hinangaan ng husto si Sir Chris. Dahil ang sagot niya ay para maipagpatuloy yung legacy ng ginawa ng kanyang mga magulang. Bakit ako nalupitan? Kasi most of Pilipino na mga nagtratrabaho, yung mga magulang talaga natin meron silang angking yaman na hindi natin nakikita, na pinasa pa na ilang henerasyon. Dahil siguro sa nakikita natin na mahirap yung ginagawa nila. Si Sir Chris dito ko nakita na nagawan niya ng paraan paano iakyat ng level yung business ng kanyang mga magulang. Hinilabutan ako bigla. Bakit? Kasi marami sa ating mga Pinoy, yung mga magulang natin merong dalang henerasyon ang binilang na it's either product or services na basta na lang sinasayang o pinapasawalang bahala. Siguro sa kadahilan ng hindi natin alam o wala tayong idea kung paano palakihin pa yung negosyo. Dahil nga siguro pinag-aral tayo ng magagandang kurso para mayroon tayong makuhang magandang trabaho na hindi natin alam yung yaman na pwede palang magpayaman sa atin ay yung ginagawa ng magulang natin. Saludo ko sa taong ito kasi sobrang humble and bihira kang makamit ng gantong personality. Sir Chris, pagpatuloy niya lang po yung pagtulong sa kapwa Pilipino. Dahil naniniwala po ako na ang entrepreneurship ang pag-asa ng bansang Pilipinas para makaahon tayo sa kahirapan. Kaya kayo guys, baka meron kayong mga magulang dyan na may negosyo, yun yung bumuhay sa inyo at nagpaaral. Baka pwede nyo nang mai-consider yan na gawin yung business. At kung hindi naman, kung interesado kayo dito sa content na to at sa negosyo, meron si Sir Chris o trabaho, please message para sa details ni Sir Chris o kung interesado ka pa sa ganitong mga topic, please like and follow me sa aking Facebook. Muli, ako nga pala si Kuya Francis Vallejo. Bye!